A wonderful and blessed Jesus-filled morning to each and every one of us. Tuesday, December 16th, no? At araw-araw po naman, ang Panginoon po natin ay lubhang nagbibigay sa atin ng kanyang pagpapala, no? At ito po ay hindi natatapos sa isang araw. Susunod na araw, may blessing na naman po tayo. Palakpakan natin si Lord Jesus, okay? Turn with me sa inyo pong mga Bibles, no? Since ang topic natin ay tungkol sa Word of God. John chapter 1, verses 1 to 3, tapos talon tayo ng 14. John chapter 1, verses 1 to 3, then we will jump to the 14th, okay? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Tatalon po tayo sa 14. Okay? And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son, from the Father, full of grace and truth. The Lord Jesus Himself alone ang mapuri sa pagbasa natin sa Kanyang mga banal na salita. Ang banal na aklat ng Biblia, the Holy Bible. Okay? So, pagbukas natin ngayon ng mga social medias natin, meron tayong mga tinatawag na mga trendings, no? Yung mga pinag-uusapan, yung mga napapanahon, angkop man o hindi angkop. Ibig sabihin po, basta kahit anong usapin, kahit anong sangay man yan, no? Kung talagang sisikat. Minsan ang pinag-uusapan ng buong Pilipinas, 'di ba, tungkol sa politika. Minsan tungkol sa showbiz naman ang pinaka-trending. Minsan naman tungkol sa mga buhay ng mga ordinaryong tao na nagkaroon ng extraordinary ganito o ganyan sa buhay. Iba-iba po ang trending. Minsan, isang bagong tao, isang bagong figure, siguro celebrity o gano'n pinag-uusapan. Maya-maya mawawala na po. Maya-maya kung inyo mapapansin, hindi na po pinag-uusapan. Maya-maya laos na. Maya-maya nakalimutan na. Okay? Pero meron pong isang talata sa Bible na nababasahin natin na makikita po natin ang significance patungkol po sa mga ganitong bagay. No? So, ito po siya. Mababasa po natin yan dito po sa Isaiah 40 verse 8. Isaiah 40 verse 8. Okay. Ayan. The grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. The grass withers and the flowers fade, but the word of our God stands forever. Ito lang po ang mananatili. Ito lang po ang maglalas forever. Ito ang Biblia, ang salita ni Jesus. Kaya yung binasa natin kanina, it's significant. In the beginning was the Word. Sino yung Word? Si Jesus. Logos. Ang tawag po sa kanya sa Greek. No? Logos. Nagkatawang tao ang Logos. And that Logos is Jesus Christ Himself. Huwag tayong magpapatinag sa mga aso. Tuloy lang po tayo. That Logos became human being. And that Logos became someone na kailangan ng lahat ng tao para po maligtas at magkaroon ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Hindi po siya nabigo. Natupad po niya lahat ng yan. 33 years of His life on earth. Na-fulfill niya lahat yan nung pinako siya sa krus. Muling nabuhay. Matapos siyang mamatay, muli siyang nabuhay. Okay? At ngayon, hinihintay natin ang pagdagit sa atin. You see, ang Bible po ay isang aklat na punong-puno ng mga pangyayari, magagandang, hindi lang po siya istorya, totoong pangyayari ng kapangyarihan ng Diyos, maging noong unang-una pa, noong unang panahon pa man yan nila Abraham, nila Moises, nila David, lahat po ng yan nangyari. No? At nung dumating ang Diyos na nagkatawang tao, yung very Word of God naging tao, ito po ang pinaka-highlight ng Scripture. No? Nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. No? Tapos, nabuhay na magmuli at nangakong babalik. Pansinin niyo po, nangakong babalik. Future na po yun. So, ibig sabihin, past, present, future.
nandito po sa aklat na ito. Mga bagay na nangyari na sa nakaraan, mga bagay na nangyayari ngayon sa kasalukuyan, mga bagay na darating, it's all here. This is the Word of God. At ngayon po, naniniwala po ang marami, konti na lang po yung mga hindi pa nagaganap. Especially, sabi nga nila, kailangan na lang matupad yung last week, which I believe it's true. Pag natupad po yung last week o yung buong 7 years na yan, that's it. That's it, pansit. Ha? Kaya ang aklat na ito lang, ang bestseller. Pumunta po kayo sa mga national bookstore, sa mga bookstore, Miriam Bookstore, Rex Bookstore nung araw. Ito po ang pinaka-bestselling book nila. No? Maaring magsara na po yung mga ibang mga bookstore like Alimar's Bookstore, pero itanong mo anong pinaka-bestseller ng aklat? Bible. Pero ito hindi nagbabago. Bawat generation, ito po ay binibili at naiengganyo ang maraming tao sapagkat kung may mga suliranin ka, dito mo matatagpuan ang kasagutan. Marami pong mga tao noong mga nakaraang mga siglo ang nag-attempt na ang aklat na ito ay destroy. Pero hindi sila nagtagumpay. Pinasunog pa yung isang place na kung saan ganon. Diba? Tapos, yung palasyo, nung nagpasunog yata, sinero yata yon. Kung hindi po ako nagkakamali, merong isang nagpa-destroy ng Bible, yung kanyang lugar, yung kanyang place, yun ang naging unang palimbagan ng Biblia. Ibang klase ang ways ng Panginoon. I-search lang po ninyo, I'm not sure. Pero kamangha-mangha ang aklat na ito. Kung inyo pong isi-search, ang daming nag-try mag-destroy nito. No? Tapos yung iba, pinapaban ba sa panahon natin ngayon? Pinapaban pa sa mga school? Bakit? Sapagkat there is something in this book na ayaw nila. Yun ay ang malalantad, ang sin na nasa kanila. Subalit, malantad man ang kanilang mga kasalanan, nandito rin ang solusyon kung paano maliligtas ang isang tao. Yan ay sa pamamagitan mismo ng Diyos na naging tao. God the Son, the Lord Jesus Himself. Jesus is the solution of the world, and Jesus Himself is the very, very Word of God. Binasa natin kanina sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God, the Lord Jesus Himself. Pero may nakalagay po sa Book of Hebrews, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago at kailanman hindi siya magbabago sapagkat siya po ang mismong salita ng Diyos na nagmamahal sa atin, binigay ang buhay sa atin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nung nakaraang pandemya 2020, meron pong report sa YouTube o sa iba't ibang mga social media platforms na naubos po ito sa Best Buy stores, naubos po ito sa mga bookshelves, no? Sa mga pangunahing department stores sa Amerika. Dahil nakakalungkot mang isipin, aminin po natin, nakakaalala lang po ang tao sa Panginoon kapag kami mga ganong mga pangyayari. Para nagiging, wala na tayong magawa, kaya kailangan natin ng Panginoon. Ganun pa man, nagpapakilala po siya. And you cannot understand who Jesus is maliban sa aklat na ito. You cannot go beyond to what is written. Gusto mo makilala yung totoong Hesukristo, pumunta ka sa aklat na ito. The Holy Bible. Magbasa-basa rin pag may time. Sapagkat narito ang buhay na walang hanggan. Lahat ng kaganapan sa nakaraan nandito, kasalukuyan nandito, at maging sa mga darating, imagine, yung mga hindi pa nangyayari nandito. At malapit na pong ma-unfold yung last 7 years. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, how about mag-decide ka na maging ka-good vibes? Dito walang ibang maitataas kundi si Jesus at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Pagmamahal, pag-ibig, pagyakap at pagkalinga lamang ni Kristo ang itinataas dito. Mahal niya tayong lahat. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Yan ang kanyang pangako. All we have to do is panghawakan ito sapagkat mapagkakatiwalaan natin kung sino ang nangako. God bless.